Hello mga katambling! So, eto na. Ito na yung box natin. Lalagyanan natin ng mga coins natin. So, alam nyo na yung ibig sabihin kapag nakikita nyo na tong box na to, okay? So, time check muna tayo. Yan, anong oras na ba? Nakikita nyo ba? Ayan, 12:48 p.m. Yan, 12:48 p.m. Saturday, July 4. Yan. So, tatlong araw na tayong hindi nakapagbigay ng update about sa ipon challenge natin for the month of June. So, eto na yung mga naipon natin na coins. Ayan, mga tagti 20 pesos na coins natin. Yan, medyo marami-rami ito kasi tingnan nyo naman dito, siksik, tapos ito naman yung yung hindi siksik, pero at least kahit papano sa tingin ko or sa palagay ko lang naman, nasa 10,000 pesos na to or more or less, nasa 10,000 pesos na to. Tapos, bago natin simulan yung pagbilang natin, ito nga pala yung mga natin, naipon natin from previous months na update natin. So, ayan yung mga coins kasi baka nagtatanong kayo kung saan ko ba nilalagay. Ayan, ito yung mga coins na naipon natin sa April at saka May natin. Ayan. So, hindi pa naman siya nangangalahati kasi ang laki-laki pa ng space na pupunuin natin, di ba? Pero kahit paano naman masaya ako kasi nadadagdagan siya, di ba? So, ito na. Bilangin na natin itong mga coins na to. Pero kailangan muna natin itong tanggalin sa lalagyanan niya para mabilang natin ng maayos. So, ayan, tanggalin na natin sa lalagyanan. Medyo mabigat to ha. Okay. So, ito. Lalagyan ko siya dito. Nilagyan ko lang ng sapin para hindi siya masyadong maingay. Pero, ito, tatanggalin ko na lahat-lahat. Yan, para mabilang natin ng maayos, di ba? Ayan. So, ayan guys, ang dami. Tansya ko talaga lampas na to ng 10,000 pesos. So, kung nagtatanong nga pala kayo kung paano ako nakakaipon ng ganito, unang-una sa lahat, meron akong business, meron akong sari-sari store. Tapos yung mga 20 pesos, tinatabi ko sila, hindi ko sila ginagastos, iniipon ko lang, kaya nakakaipon ako. Pangalawa naman, meron akong friend, na kapitbahay lang namin, si Ate Pau. Nag-iipon din siya ng mga coins ng mga 20 pesos. Tapos kapag marami na, instead na ipapapalit niya sa iba, pinapapalit niya na lang sa akin. So, nakakaipon ako kapag nagpapapalit sa akin si Ate Pau. Kaya medyo, ayan, mabilis ako makapag-ipon ng mga 20 peso coins. So, ayan, ang dami, diba? So, ayan guys, ganyan siya karami. Yan. Tapos wala nang laman yung dito natin. So, bibilangin na natin, pero sabi ko nga sa inyo, hindi ko papakita kung paano ko siya i-organize or bibilangin kasi mauubos yung oras natin sa pag-video. Okay? So, ito na mga katambling. Ayan. Simulan na natin yung pagbibilang natin. And, yung way ko ng pagbibilang, ganito lang. Ayan. Mag-iipon lang ako ng 10 pieces para makabuo ko ng 200 pesos. Ayan. Bilangin nyo na lang. Yan, 10 pieces, diba? So, magiging 200 pesos na siya. And, ayun, ganun lang yung ginagawa ko para mabilis kong mabilang yung mga coins. And, meron nga pala akong question. Okay? Ito kasi consider na to as hoarding, diba? Kasi hoard ko yung mga coins, which is bawal talaga yon. Sabi kasi ng BSP or ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal daw mag-hoard ng mga coins kasi kailangan daw yung mga coins in circulation para hindi siya nagkukulang, 'di ba? Hindi nagkukulang ng stock or ng mga coins. So, akong ginagawa ko kasi, which is iniipon ko nga talaga, na-hoard ko siya, 'di ba? Which is bawal talaga. Pero binabalik ko naman 'to after ko siyang mabilang. Binabalik ko naman 'to. Kaya umiikot pa rin yung mga coins natin. So, ang question ko, ano bang tawag doon sa sobra-sobrang pag-iipon ng isang tao? Kung ano ba 'to, sakit ba 'to or addiction ba 'to or what? Kung alam niyo kung anong tamang term doon, paki-comment na lang sa baba, okay? So, ito nga pala mga katambling, may i-share ko rin pala sa inyo. Meron nga pala akong sinalihan na paluwagan. Paluwagan sa dalawang grupo to yung paluwagan na to. Una, yung mga kapitbahay namin. Sumali ako doon, which is, ang ganda ng pamamalakad nila doon. Bawal yung mamayana, bawal yung walang panghulog, wala kasing asawa ko, umalis kasi yung may-ari, walang ganon. Hindi mo pwedeng sabihin na wala pang sahod. As in talagang obligado ka talaga na maghulog. Kasi, bawal talaga yung issue doon. Walang issue, walang chismis talaga. Kaya, nagandahan ako doon na gustuhan ko talaga yung paluwagan na yun. Kaya, ang ginawa ko, kumuha ako ng 2 slots. So, naghuhulog ako ng 2,000 pesos a week kasi 2 slots nga yung kinuha ko, diba? So, ayun, obligado talaga ako na maghulog ng 2,000 pesos every week. Ang lala ko talaga, diba? Tapos meron pa. Mas lalong lumala kasi meron pa akong mga paluwagan na sinalihan sa mga kaibigan ko naman. Ang paluwagan namin doon is kailangan maghulugan ng 700 pesos a week. So, pumapatak siya ng 100 pesos a day. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng 3 slots. 3 ang kinuha ko. So, ibig sabihin, kailangan ko maghulog ng 2,100 pesos every week. Ang lalako talaga, diba? Tapos, kung susumahin natin, lahat ng mga sinalihan kong paluwagan, 5 paluwagan na yon. So, pumapatak ng 4,100 pesos a week ang kailangan kong ihulog. Diba? So, ang lalako talaga sa part na to. Kasi, hindi ko, basta, nag-enjoy lang ako na mag-ipon-ipon kasi, diba? Kasi wala naman akong ibang gagawin sa buhay ko, kundi kailangan mag-ipon, di ba? Ayun, kasi unang-una sa lahat,
wala akong ibang aasahan kundi yung sarili ko lang. Kasi alam niyo naman, di ba, ano na ako kumbaga wala na akong kasama sa buhay. Mag-isa na lang talaga ako, as in talagang ulila na lang talaga ako. Wala akong mga kapatid, tapos si mama ko tsaka si papa ko wala na sila. So, kailangan ko talagang galingan sa buhay. Kailangan ko talagang mag-ipon kasi wala akong aasahan kundi sarili ko lang. Yun. So, ayun, i-share ko lang naman sa inyo. So, ito na mga katambling yung naipon natin for the month of June. So, alam nyo na, yung isang ganito, 1,000 pesos yan. Kasi bawat isang ganito, 200 pesos. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 80 pesos. So, ang naipon natin, ayan, 11,080 pesos for the month of June. Tapos, ilalagay natin yan dito sa ating ginawang alkansya. Yan. So, baka kasi sabihin ninyo, hindi ako nag-iipon talaga. So, ayan, ilalagay natin dito sa loob. Ihulog na natin yung mga naipon nating coins. So, masaya ako kasi naka 11,000 pesos tayo for the month of June. Diba, ang laking bagay ng pag-iipon. So, sana ma-inspired kayo Sana maging inspirasyon talaga sa inyo to para makapag-ipon na rin kayo. Simulan nyo na talaga yung pag-iipon kasi, Diyos ko, nasabi ko sa inyo, malaking tulong talaga pag meron kayong naiipon. Pwede nyo gamitin kahit saan, pang emergency, pang travel fund, pwede nyo gamitin kung magtatayo kayo ng business, or kung ano man gusto nyo, kung anong gusto nyo paggamitan ng mga iipon ninyo. Diyos ko. Ayan. So, hanggang dito na lang yung natin, yung video natin kasi masyado na mahaba. Okay? Okay. Bye!